Hello guys, kamusta? Ngayon nasa ilalim tayo ng sagingan kasi mainit. Pero ngayon, ang vlog po natin ngayon, isi-share ko lang po sa inyo yung mga bahay po na ginagawa ni CSR Builders para may idea po kayo sa mga nagpapagawa, sa mga subscribers po natin na kinuha po ang serbisyo ni CSR. And syempre kaya sumama po tayo, susukatan ko din po yung mga bintana ng mga bahay po ng ating subscribers kasi plano pong kuhanin serbisyo naman natin sa paglagay naman po ng kurtina. So ito po yung kanilang bahay na ginagawa ngayon. So ito ay bahay po ng subscribers natin from US. So 2-story po ito. Ayan. So ngayon po, ito talaga na-surprise ako kasi pauwi yung client ng May eh. So this May po, dahil pauwi sila, gusto ni client, may idea na sila sa possible na magiging fresh po ng mga kortina nila dito sa house. Kaya kahit hollow blocks pa lang, susukatan na natin. By May din po kasi ito turn over soon. Kaya, ayun. Pwede naman na po natin sukatan. Pero syempre, meron pa rin tayong tinatawag na finalization po para sa tamang presyo, no? So tara po, magsukat tayo. So guys, ito yung yung possible na magiging itsura nito soon. Kaya abangan niyo yan. Ayan. No. CSR Builders. So guys, kasama natin yung team ng CSR. Nagtatrabaho sila. Okay. Site visit lang. So excited din ako makita tong bahay ni client soon. Ayan. By May po, ito turn over po itong bahay ni client. So, kompleto na po siya ng appliances at furniture. Pinabili na po yun kay CSR. Tapos kami naman po yung maglalagay sa kortina. Kaya sabi niya, Billy, hanggat maaari, sukatan mo na. Para kahit hindi pa tapos, meron ako ilalaan na budget para sa aking mga kortina. By May po, possible bubble cry dito. At ito turn naman natin na ito for sure. Para makita nyo po yung finished product ni CSR sa bahay po na ito. Next naman natin pupuntahan mga ka-viewers is yung project po ni CSR sa Nueva Ecija naman. Ito pong bahay is bahay po ito ng subscribers natin from Abu Dhabi. So ito po ay nirescue po ni CSR Builders. So from original plan po ng unang contractor, meron silang mga binago. Pero po next balik natin, ikikwento ko po sa inyo yung naging kwento po ng bahay bago natapos. Anyway, ito po nagsukat na tayo. Pina-check na rin po ni client yung kanya mga kortina habang nandito po siya sa Pinas para may idea na din daw po. Guys, bali nandito tayo sa Kubo, no? Bali nag-site visit tayo doon sa ginagawang bahay ni Ma'am Ces. Bali nandito tayo sa bahay ng subscribers sa old house nila. Tapos, ayan, talaga mainit na kasi March, iba yung init guys ha. Times 3, hindi pa talaga official summer, no? Pero grabe yung init. Tapos guys, ayan, nagmerienda muna tayo dito. So, meron tayong pancit palabok, puto. Royal na lang po, sir. Ayan. Ito si Ma'am Ces, guys. Ayan, sa mga naghahanap. Ma'am, hinahanting ka na nila. Ayun, tapusin mo na guys yung mga bahay ha. Tapos mag-tutor tayo sa mga yan pag natapos, no? So, at least may idea po kayo sa mga project na ginagawa nila. Kung gaano po kadami talaga. So, kain muna tayo guys. After po natin sa Nueva Ecija, ipapakita ko naman po sa inyo ang soon to be turnover po na project ni CSR Builders. So ito po ay modern bungalow house. Ang total floor area po nito is 120 square meters po. Included po doon yung garahe ha. And ang laki naman po ng lupa is 148 square meters. Pakita ko po sa inyo yung back view. Bale ito po. Tapos po meron pa po mga final touches po ang gagawin dito bago po i-turn over kay client ha. Ngayon po ipapakita ko naman sa inyo yung mga materials po na ginamit dito po sa bahay po na ito. Para po sa fences, ito po ay half concrete plus half angle bar. Tapos po ito ay pininturahan ng kulay black. Ito po kulang pa po siya ng wall lights. Anyway, yung kanila pong column, 30x60 po na outdoor tiles ang nilagay dito. Ito naman po yung design ng kanilang gate at service gate. Gawa naman po yan sa tubular. Tapos po syempre naglagay na rin po si CSR ng mailbox po dyan. Pagpasok naman po sa loob, ito po yung back view po ng kanilang gate at service gate. Yung garahe po, hindi ko siya maipakita ng buo kasi po meron pa pong ginagawa. Dito rin po yung mga cover po ng cabinets ni client. Pinapatuyo lang po dahil kakapintura lang. Top view po tayo ulit. So ayun po yung garahe, which is sabi ko nga po merong ginagawa. Ngayon po, dito naman tayo sa kanilang lanay.
Again, minakimize po yung space po ha kasi po yung lote po ni client is 148 square meters. Ngayon po, dito naman po tayo sa lanay. So, dito po meron pong canopy. Tapos meron din po dito ang sliding door. Yung sliding door po dito is analog. Tapos yung glass naman niya is reflective. Pero kahit analog po itong kanyang window, yung kanila pong screen is security screen na po. So, matibay po ito compare sa ordinary po nakikita natin. Naka-tiles na rin po ito na 60 by 60 cm po ang ginamit. Tapos po dito po sa corner area nila, maluwag pa po ito. Tapos dito po meron silang bintana para po sa kitchen. Kaya maliit po ang sukat. Then dito po meron tong extension kung saan located naman yung laundry area. Ito po yung itsura ng laundry area. So meron po ditong sink. Tapos yung kanila pong countertop dito is tiles po yung ginamit na porcelain. Ito na rin po yung exit door nila galing po sa kitchen. Mamaya pagpasok papakita ko sa inyo yan. Kung naaalala nyo po, meron din tayong furniture po na gawa ni CSR Builders. Minaximize po yung space nun. Parang gantong-ganto rin po yun. Tapos ito po yung itsura sa likod. Dito po at least 1% po pwede makaikot po. Ayan. Naglagay na rin po pala si CSR Builders dito ng solar lights. Para syempre tipid sa kuryente. Ngayon po mga ka-viewers, balik naman po tayo sa front po ulit. At check po natin yung itsura sa loob. So ito po palang lanay, meron na rin po itong solar lights ha. Ayan. Para mas klaro lang po. And para naman po sa kanilang main door, ito po ay gawa sa solid mahogany wood. Even po pala yung mga ibang pintuan, solid mahogany wood po ang ginamit. Pagpasok po sa loob, ito po yung living area. So yung back view po ng pintuan, ayan na po yung itsura. Tapos sa taas po nito, meron pong emergency light. Yung mga light fixtures naman po, included na po yan pag po nagpagawa kayo ng bahay kay CSR Builders. Ito po, pag po plano mag-upgrade ni client, pwede siya magpalagay dito ng accent wall na fluted panels, tapos po TV cabinet. Kung napansin nyo po pala yung bahay, ito po pala ay high ceiling, kaya presko, lalo na po dito sa living area, mataas-taas po pagka-ceiling yan. Tapos po ito naman po yung dining area kung saan po located ang sliding door papunta po sa lanay. So sa center po ng ceiling nito meron pong square na merong PVC panel. Sa tiles flooring naman po ang ginamit po dito is porcelain tiles 60 by 60. Ang gusto ko po talaga sa tiles pagka marble look, gusto ko po is parang light lang po ang pagka-haspy po ng marble para hindi po nagbumukhang mapa like this. Tapos po pag nagtatiles si CSR, ina-assure po niya talaga na ayun po, malapit or magkadikit po yung tiles para yung grout hindi ganun ka-visible or hindi kapitin ng dumi, ganun. Next po natin si bedroom number 1 naman po, no? So ito po yung master's bedroom nila. Actually po mga ka-viewers, itong area na ito pwedeng gawing altar ni owner o kaya paglagyan ng console table, tapos palagyan nila lang din ng accent para mabuhay po yung area. So again, gaya po ng sinabi ko, yung mga pintuan po na ginamit dito is mahogany solid wood po. Ayan na po yung design ng pintuan nila. Pagpasok po sa loob, ito po yung itsura ni master's bedroom. Start lang po tayo sa ceiling. So ito pong ceiling nila, naka-PVC panel po yan. Meron ng pin lights at center light. Tapos po, kung mapapansin nyo yung design, gusto ko yung ganito. Yung enclosed na po yung gilid, tapos wala nang butas para walang pagbahay ng butike, insekto, gagamba, ganun. Akin lang naman po, no? Pero syempre, nasa inyo pa rin po yan kung ano pong gusto nyo syempre ipagawa sa bahay ninyo. Tapos po, ito po yung bintana, meron na tong window grills. Tapos yung tiles po na ginamit dito is matte finish. 20 by 120 po ang sukat niyan. Wood look po ang design. Para po sa interior paint, ito po ay tool white po, no? Yung area po na ito, pwede paglagyan po ng TV. Tapos yung nakikita nyo naman sa kabila sa CCTV po yun, no? Tapos may dalawang pintuan po dito. Yung isa dyan, exit door. Yung isa naman po, pintuan po ng master's bathroom. So tara po, pasok tayo. Ito po yung master's bathroom ni owner. So, start po tayo sa ceiling. Bale, yan na po yung ilaw. Tapos may exhaust fan na po yan. Tapos yung tiles po dito sa wall is 60 by 60 po, color gray. Porcelain po yung ginamit ha. Meron na rin po itong sink with mirror, di pa po nailagay yung mirror. Tapos yan na po yung toilet bowl nila na ginamit.
Ganito yung gusto kong design ng toilet bowl po ngayon, yung enclosed yung harap. Para po pag yung mga molds ganyan, hindi sumisingit. Kasi ito po, flat surface, pa-oval siya, madali lang linisin. Tapos ito po, matte finish na po yung flooring niya. Meron na rin po itong shower partition. Ayan. Tapos po, meron na itong niche. Or paglagyan po lang toiletries, tapos shower po, no? Tapos yung floor drain po niya, mahaba na rin po yung nilagay ni CSR. So again, ito po yung master's bathroom. After po natin kay bedroom number 1, dito naman po tayo kay bedroom number 2. So ito po mga ka-viewers, actually same naman po sila ng ginamit po na materials ni master's bedroom. Ang kaya ibahan lang po dito, start tayo sa ceiling. Plain ceiling po ito, wala siyang PVC panel. Tapos po, meron na itong window grills. Ayan. Tapos po, ito na din yung flooring niya. Kung napansin niyo po, halos empty pa po yung loob po ng bahay ni client or ni owner. Siya na daw po yung maglalagay ng mga gamit. Depende po kasi kung ano pong napag-usapan nyo ni CSR Builders po, no? After ko pong ipakita yung dalawang bedroom, bali ito po yung view natin, papuntang living again, saka po sa dining area. And ito naman po yung pinanggalingan natin sa bedroom number 2. So, ito po ay open concept mga ka-viewers, kaya maaliwalas po yung loob ng bahay. And syempre, maluwag po ito. Di man po ganun kalakihan ng lupa, at least po yung bahay is maluwag. And bagay na bagay po ito sa mga magsisimula pa lang ang pamilya, kaya po mga magre-retired po na OFW. So, ito po yung kanilang main kitchen. Meron na po itong mini counter bar. Ayan. Tapos may fluted panels. Yung countertop po nito, tiles po yung ginamit. Bali, ito po kasi ay semi-elegant po. Again, yung design po ng bahay. So, tiles po yan. Tapos, ito naman po, nag-upgrade si client. Nagpalagay na po siya ng mga cabinet na soon po, yung mga cover niya ilalagay po dyan ha. Nasa garahe pa po. Modern sink na po yung in-offer po ni CSR Builders para sa main kitchen. Kasi yan po talaga yung mga ginagamit na ngayon sa loob ng bahay. Tapos, meron na po itong stove. Si owner na po ang bumili ng appliances na yan. Again, yung mga cover po or pull-out drawer po ha. To be follow po yung mga yan kasi malapit pa lang po ito i-turn over. So, ayan po yung itsura po ng main kitchen nila. Tapos, yung tatlong pintuan po na nakikita ninyo, dyan po located si common bathroom at si bedroom number 3. So, zoom out lang po natin. Again, ito po yung dining. Tapos po ngayon, pakita ko muna sa inyo yung common bathroom. Kung napansin nyo po pala, yung mga knob po na ginamit is color black or black coated. Anyway, ito po si common bathroom. Iba naman po yung tiles na ginamit dito. Ayan na po yung ceiling. Same po ng pinakita ko sa inyo kanina. Yung kanila pong wall tiles, 60 by 60 cm. Porcelain po na white marble look. Glossy po ito. Tapos yung mga sanitary ware po nila, bathroom accessories is Posy po ang brand. Yung kulang po, nakikita nyo kung wala pa po yung salamin. Again, linawin ko lang po. Ikakabit pa po yan ni CSR to follow po, no? Napaaga lang po ang ating pag-vlog kasi pupunta po sila ng Amerika. Tiles lang naman po yung pinagkaiba pero lahat naman po halos na materials same po sa ginamit po sa kabilang bathroom din. Tapos po mga ka-viewers, si bedroom number 3 ito yung itsura. Parehas naman sila ni bedroom number 2 ng vibes. Ayan. Kung type nyo naman po itong bahay, ang estimated price po na itong pinapakita ko sa inyo, umabot po ito ng 3.4 to 3.6 po ang estimated price. Sa presyo po, hindi po included ang fences and syempre yung appliances po. And now mga ka-viewers, kasama po natin si Ma'am Ces na CSR Builders. So Ma'am Ces, kamusta po? Hi mga ka-builders. Ay, hindi pala ka-builders. Guys, naligaw si Ma'am Ces. I'm so sad. Hindi, kinakabahan lang siya, guys. Sige. Ulit, ma'am. Viewers pala. Nalito na tayo. Sige. Ulit, ma'am. Kamustahin natin sila? Una sa lahat, hello sa ating mga ka-viewers. Tayo naman ay nasa mabuting kalagayan, busy sa ating mga build at sa mga ongoing projects natin. Ano po ba kailangan documents para maumpisahan ang paggawa po ng bahay? So yung mga usual na hinihingi namin is kung nasa inside subdivision sila, kailangan ng owner kumuha ng
guidelines sa pagbibuild or sa construction guidelines ng kanilang subdivision para doon natin makita yung mga compliance na kailangan nating i-prepare. And then, kailangan ni client yung title copy, yung lot plan or yung na-geodetic yung kanilang mismong lupa, and then yung tax declaration, tax receipt, katunayan na nagbabayad ng tinatawag na amilyar dito sa atin. Okay. So yun po ma'am yung kailangan nilang unang pagtuunan ng pansin. Tapos po, after nun ma'am, building permit. After nun, kapag natapos na natin yung mga complete construction drawings, doon na natin ipaprocess yung mga first subdivision muna, kung may mga subdivision requirements, and then sunod na si building permit. Okay. So ayun po mga ka-viewers, yung mga nabanggit pong documents sa pagpapagawa ng bahay, nire-required po yun. Kung magpapagawa po kayo, i-double check nyo na po yung mga documents na kailangan para iwas delay na po sa ipapagawa ninyong bahay. Ma'am Ses, balita ko pupunta ka ng US. Kasama ba kami dyan? Joke lang. Yes po. Sa mga subscriber po ni Sir Billy, nasa San Francisco po ako ng March 20 to April 1. Yung first 5 days namin nasa LA kami. And then from the March 26 hanggang katapusan ng March, back to San Francisco. So kung meron po dyan na merong plano magpagawa ng bahay for 2026, 27, or 28, feel free to message us. Kung kaya naman po ng time namin, kami po ay masayang makikipagkita sa kanila. So mga ka-viewers, baka lahat magpuntahan, no? And yung mga ginagawa po nilang bahay is mostly Pampanga, bungad po ng Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Bataan, Zambales, basta medyo bungad lang po. So baka pumunta yung mga taga Cotabato, ganyan. So yun po yung, kung alam nyo po na malapit po kayo sa area na banggit at plano nyo po magpagawa ng bahay, ayun po, feel free na mag-message po kay Ma'am Ses para po ma-meet po kayo nila sa US po. So mga ka-viewers, ayun po, again yung pinakita nating bahay. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!